Magandang araw, Pilipinas! At dahil sa mga takapakinig ng aming programa. Ako ang inyong lingkod bayan, Ned Aleta. At ako naman ang inyong kabalitaan, Alaysa Rodriguez. Ito ang Balitang Patrol sa ulo ng mga nagbabagang balita. Mga otoridad na angkuhan ng tangkao ng pagbuskit na aabot sa milyong-milyong pisong halagang diesel. 10 tripulante, arestado. Para sa mga detalye, narito si Wendy Adat. Alas 4 ng madaling araw nitong Miyerkules nang maaktuhan na pinagsamang pwersa ng Bureau of Customs, PNP Maritime Group, Batangas Coast Guard at Bureau of Immigration ang tangkaw ng pagpuslit ng produktong petrolyo mula sa tanker na MT Cassandra papunta sa 4 na truckload. Laman daw ng tanker ang 1.8 million liters ng diesel na aabot sa 75 milyones ang halaga. Hindi bababa sa 10 tripulante ng barko ang arestado kabilang ang 2 Indonesian national. Posibleng sindikato na raw ang nasa likod nitong oil smuggling activity na ito. Inaalam pa ang tunay na may-ari ng barko. Mayroon na rin daw 2 lugar na tinukoy mga otoridad kung saan inisyal na naglilipat ng produktong petrolyo sa laut bago dalhin sa mismong port. Maraming salamat, Wendy Adam. Mga eksperto nag-aalala sa pagtaas ng mga hindi abogado na naghahabol sa pamahalaan. Para sa mga detalye, narito si Angel de la Cruz. Sa gitna ng kaguluhan ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 elections, hindi lamang mga kilalang politiko ang naghahangad ng posisyon sa gobyerno. Maraming ordinaryong Pilipino rin ang naghain ng kanilang COC, dala ang kanilang mga pangarap at pagnanais na makapaglingkod sa bayan. Nagdudulot ng pag-aalala sa mga eksperto sa batas ang pagtaas ng bilang ng mga mamamayan na naghahangad ng posisyon sa gobyerno, partikular sa mga posisyong nangangailangan ng legal na kadalubhasaan, nang hindi naman sila nagtapos ang pag-aaral sa batas. Kumakailan lamang, nagtrending sa social media ang 2 kandidato, si Diwata at Rosmar na parehong naghain ng Certificate of Candidacy para sa mga posisyon sa gobyerno. Kapwa sila hindi nagtapos ng pag-aaral ng batas. Maraming salamat, Angel de la Cruz. Samantala, Dr. Juan A. Pastor Integrated National High School handang ipaglaban ang karangalan sa paglalaro. Para sa mga detalye, narito si Kiza Manigo. Malakas ang loob at handang lumaban ang mga malalaro ng Dr. Juan habang sila ay naghahanda para sa nalalapit nilang district meet na gaganapin sa Oktubre 23 hanggang 25. Ang kampiyon ay binubuo ng mga mahuhusay na atleta na nagsasanay ng husto upang may pakita ang kanilang galing at dedikasyon sa larangan. Ang kampiyon ay naglalayo na manalo sa kompetisyon. Ang mga mag-aaral ay nagpapakita ng tiyaga, talento at husay sa kanilang pagsasanay na nagpapatunay sa kanilang dedikasyon at pagnanais na manalo. Naniniwala ang paaralan na ang kampiyon ay magigisang karangalan sa paaralan at magpapakita ng tunay na diwa ng sportsmanship at pagkakaisa. Maraming salamat, Kiza Manigo. Bahagyan mo na natin itigil ang ating programa at makinig sa mga munting paalala. Oy, partner, matanong ko na, ang kabataan mo ba ay naging pambata rin ang paaral niyo? Oo, partner. Anong sports yung nilabatan mo naman? Running, partner. Nanalo ba kayo doon, partner? Oo, partner, kaso pang-third lang kami. Hindi ka na kasi kami lang manalo, partner. O, ba't kayo natalo? Kasi partner, nagpakampante kami kaya kami natalo. Isang mahalagang paalala, huwag muna magpapakampante hanggat hindi pa tapos ang laban. Breaking news. Cuba implements emergency measures as millions go without electricity. For more information, here's Kirby Korea. Cuba's communist-run government said late on Thursday it would shut down all non-essential workplaces in vast state sector, part of an emergency bid to control blackouts that now exceed 12 hours a day for millions of people across the island. Cuba this week has seen dramatically long power outage, even for an island accustomed to devastating shortage. Entire provinces have gone without light for hours, and many locations outside the capital Havana go with less than 6 hours of electricity a day. Prime Minister Manuel Marrero blamed a perfect storm well known to most Cubans
Taliban's deteriorating infrastructure, fuel shortage, and rising demand for the current crisis. Electricity officials said they expect power generation to improve in the coming days as fuel is distributed around the Caribbean's largest island. The electricity crisis on the island has made life increasingly unbearable for the residents already suffering from crippling shortage of food, fuel, water, and medicine, prompting a record-breaking exodus of the island in recent years. Thank you, Kirby Kulian. At ito ang mga balitang aming naitangko ngayong araw. Muli kami ang inyong kabalitaan. Ako, si Ned Aneta. At ako naman si Alaysa Rodriguez. Muli ito ang Balitang Patrol!